Anim na pinakagwardyadong leader sa buong mundo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Kung meron mang isang mahalagang bagay na meron ng mga world leader, ay ito ang kanilang kapangyarihan. Sila ang responsable sa buong populasyon ng bansa nila. Sila din ang kumukontrol ng kanilang ekonomiya. At bukod pa, sila din ang pinakapuno ng military. Napakadaming pasanin at responsibilidad ng isang leader sa kanyang bansa. Kaya naman di na katakataka dahil napaka-importante nga nilang tao ay nasa sa kanila ang pinaka-the best security. Sabayan pa ito ng mga top secret service na palaging nagmamanman sa bawat sulok ng lugar kung nasaan ang presidente. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang 6 lang sa pinaka-binabantayan at pinaka-gwardyadong presidente sa buong mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 6, Mohammed bin Salman. Ang pagiging isang crown prince ng isa sa pinakamalaking exporter ng langis sa mundo ay hindi madaling trabaho. Para sa kanya, ang mundo ay hindi ligtas na lugar. Dahil maniwala ka man o sa hindi, ang net worth ng prinsipeng ito ay $30 billion. Siya na din ang isa sa pinakamaimpluwensyang tao ngayon sa Arab world. Representative din siya ng modernization sa Saudi State. Si Salman din ang ministro ng defense sa kanilang estado. Kaya naman siya na mismo nagpapasimula ng modernisado at makabagong Saudi Army. Inibigyan niya ito ng mga high-tech power technology at nagre-recruit din siya dito ng mga secret service. At bukod pa, gumagawa rin siya ng personal niyang army para bantayan at proteksyonan siya. Oo, 1,000 ng security army na nagbabantay sa kanya. Samahan pa ito ng maraming cyber security na palaging lookout sa mga posibleng maging banta sa buhay ng prinsipe. At sa katunayan, mas lumaki pa ang kanyang hukbo. Oo, makalipas ang 2 years niyang nasa pwesto, ay nag-train pa siya ng halos 1,800 pang mga officers. Ang malaking pondo ng Saudi ay nakalaan lang sa modernization ng kanyang sundalo, kasama na ang mga high-tech weapon nila. Sa kabila pa nito, noong 2019 gumastos ang prinsipe ng halos $20 billion para lamang bumili ng mga makabagong armas at mga artillery sa kanilang bansa. Number 5, Queen Elizabeth. Bago namatay si Queen Elizabeth, siya ang humahawak ng buong United Kingdom. Hindi lang siya basta-basta isang matandang palaging nakasombrero at kumakaway sa mga tao. Sa halip, siya ang nagpapasya at nagdedesisyon sa bawat kikilos ng mga high-power person sa bansa niya. At bukod pa, dahil siya nga ang reyna, ay marami din siyang makapangyarihang mga kalaban. At sa kabila ng pagiging ulo ng isa sa pinakamayamang pamilya sa mundo, ay di pa rin sila ligtas sa mga assassination at mga death threat. Kaya naman ang reyna at ang kanyang pamilya ay kumuha talaga ng isa sa pinaka-the best security sa mundo. Batak at sanay ang mga bantay nila sa umaatikabong bakbakan, mano-manong labanan at iba pa. Walang sinabi si James Bond kapag security ng reyna ang pag-uusapan. At sa kabilang banda, di mo din basta-basta makikita ang reyna. Madalas siyang nagtatrabaho behind the scene. At bukod pa sa mga sundalo niya ay meron din silang tinatawag na Queen's Guard. Madalas silang nagpapatrol sa palasyo at di ka pwedeng humarang-harang sa daraanan nila. Dahil kahit sino ka pa, kapag humarang ka ay babanggain ka nila. Sanay din sila sa labanan na tanda nilang ibuwis ang kanilang mga buhay. Paproteksyonan lamang nila ang kanilang reyna. Number 4, the Pope. Isa ito sa pinakamaliit na bansa na merong pinakamalaking security. Oo, ang Santo Papa ay di lang basta ruler ng Vatican. Sa halip, siya din ang pinakapuno ng Catholic Church. At isa din siya sa pinakaimportanteng tao ngayon sa mundo. At kahit na bagamat kapayapaan ng hatid niya, ay di pa rin maiiwasan na merong mga taong magtatangka sa buhay niya. Oo, noong 1981, si Pope John Paul II ay binaril sa likod ng 4 na beses. At sa kabutihang palad, nakaligtas naman siya. Ang sabi ng iba ay meron daw siyang koneksyon sa itaas kaya di siya agad namatay. Sa kabilang banda, ang security ng Santo Papa ay mga Swiss Guard na nakasuot ng ceremonial uniforms. Di sila nagbago ng pamamalakad simula nung tinatag sila noong 1506. Silang masusing nagbabantay sa may Santo Papa. At di mo sila dapat maliitin at pagtawanan dahil sa kanilang kasuotan. Dahil isa nga sila sa pinakamabangis na security sa buong mundo. Sanay sila sa pakikipaglaban at mula pa sa may sinaunang kombatan ang taktikang ginagamit nila. Bawal din dito ang babaeng security at sa kabila pa nito ang bilang ng Swiss Army ay hanggang sa ngayon ay wala pang nakakaalam. Number 3, Kim Jong-un.
Maraming beses na natin siyang tinalakay pero uulitin ko pa rin. Si Kim Jong-un ay merong obsessed na security. Dahil malamang sa ginagawa niyang pamamalakad sa North Korea, ay di malabong matagal na siyang pinagpaplanuhang patayin ng mga tao. Si Kim lang ata ang bukod tanging leader na pinakain sa aso ang kanyang sariling tiyuhin para lamang sa kanyang pangsariling kapakanan. At sa kabilang banda, malamang magiging masaya ang mga tao sa mundo, especially mga North Koreans, kung magagawa nilang patumbahin si Kim. Pero tila malabo itong mangyari. Bakit kamo? Dahil si Kim Jong-un ay merong halos libo-libong mga security na palaging nakapaligid sa kanya saan man siya magpunta. Meron pa nga siyang bantog na video kung saan nagmamarcha pa ang mga security niya habang siya'y nakasakay sa kotse. Ang mga bantay niyang ito ay mga professional martial artists na nakayukong handang ibigay ang buhay nila para lamang kay Kim Jong-un. At sa kabila pa nito, si Kim din ay sumasakay sa decoy jets pag napunta siya sa ibang mga bansa. Oo, ginagawa niya ito para kung sakaling tirahin ng eroplano ni Kim sa itaas ay magiging hudyat agad ito ng isang malagim na nuclear war. Ayon din sa ulat, merong halos 90,000 na mga sundalo si Kim na naprotekta sa kanya sa kahit anumang oras. Number 2, Joe Biden. Ang pagiging presidente ng US ay ang isa sa pinakadelikadong trabaho. Simula nang kinitil si John F. Kennedy ay naging napaka-obsessed na sa security ng Amerika sa kanilang umuupong presidente. Ang US State Secret Service ang siyang naprotekta sa presidente ng Amerika. Naglalaan ng halos $2.3 billion ang US government para dito. 700 na katao lang ang kasapi dito, pero talaga namang matatawag silang elite dahil bago makapasok dito ay butas ng karayom ang dadaanan mo. Dagdag pa, sila din ang nagsisecure ng mga events na pupuntahan ng presidente. At bukod pa, meron ding CIA na nagtatrabaho behind the scenes para malaman agad nila ang posibleng magiging problema at mabigyan agad nila ito ng solusyon. Sa kabila nito, meron din si Biden Armored Limousine, highly secured chopper at Air Force One ang pinaka-secured plane sa planetang Earth. Number 1, walang iba, Vladimir Putin. Ang mga security ni Putin ay talaga namang legendary. Isa siya noong KGB agent kaya alam niya ang kalakaran ng security. At dahil si Putin na ata ang pinakamalakas na leader sa mundo ay meron siyang tinatawag na FSO o mas bantog sa tawag na Putin's Private Army. Kapag wala si Putin sa kanyang bunker, dito na nga siya pinoprotektahan ng husto ng kanyang mga security. Handa silang tumalon at sumalon ng bala, wag lang mapahamak ang kanilang presidente. At oo, grabe ang mga security niya dahil maraming ulit na siyang binalak ipa-assassinate. At sa kabila nito, para maging tapat ng mga bantay niya, ay talaga namang binibigyan niya ito ng kakaibang buhay. Maayos at napakarangyang buhay ang binibigay niya sa mga ito para di siya iwan hanggang sa huli. Ang security ni Putin ay nahati sa maraming trabaho, gaya ng pag-check at pag-secure ng bawat lugar kung saan man pupunta ang presidente. At sila din ang unang tigatikim sa mga pagkain bago si Putin pag napunta sila sa mga diplomatic events. Bukod pa ay meron din silang armored cars, mga drones at mga psychological unit para alamin kung meron bang hindi magandang intensyon ng mga crowds o mga manonood sa presidente. At dagdag pa, meron ding private na daanan si Putin patungo sa kanyang bahay sa Kremlin. Kaya naman imposible siyang ma-assassinate o malapitan ng kung sino-sino mang mga tao. Magtatangka ka pa lang ay mahuhuli ka na agad. At ngayon ikaw, sa tingin mo, sino sa kanila ang merong pinakamatinding security? I-share mo naman sa comment section yan para malaman din namin.